Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out. And behold, the star they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nitong mga nakaraang araw po ay nagpunta ako kasama ng aking pamilya sa Cebu para sa isang maikling bakasyon. First time kong mapunta ng Cebu at sigurado kong uulitin ko sapagkat ang ganda ng Cebu. Ang babait pa ng mga Cebuano. Hello po sa inyo. Mabuhay kayo. Ang ganda ng lugar ninyo. At ang isa nga pong hindi ko malilimutang experience ay yung naging canyoneering experience namin sa Kawasan. Hello, mga taga-Kawasan. Salamat sa mga mababait at professional guides ng Southbound Canyoneering Service under JR Zero ng Cebu Tour. Napakababait at napakagagaling, maasikaso. Sinigurado talaga nila na magiging memorable yung experience namin. Yung maging masaya kami and at the same time, safe. Lalong-lalo na sa pagtalo namin sa mga falls. Yun pa naman ang kahinaan ko eh. Takot ako sa lugar na matataas at di pa ako marunong lumangoy. Tapos tatalon ka sa talon, sa falls. Hello? Nakatalon naman ako sa mga ilang falls kasi marami yan eh. Pataas ng pataas. Pero yung huling dalawa na talon o falls, isang 22 feet at yung huli, 32 feet. Come on. Actually, yung 22 feet, ako na yung naon eh. Nagba-back out na talaga ako. Umurong na ako. Ako yung unang-una sa linya. Turn ko na. Kaya lang, lumapit sa akin yung kapatid ko, si RJ. Sabi sa akin, "Kuya, kahiyaan na to. Baka may nakakakilala pa sa'yo dito eh. Sabihin si Father Fidel, duwag pala." Talo na. Sige na, tol. Talo na, Father. And then, tumalo na ako. Kahiyaan eh. Pero sa huli, sabi ko, wala lang hiya-hiya. Ayoko na. Nakakita ko, napakataas. Besides, ang daming nagba-back out eh. Kahit mga lalaki, nagba-back out na rin eh. So hindi na nakakahiyang umurong. Okay? Pero tinry ko, tinignan ko sinukat ko talaga, ayoko nito. Pero alam ninyo, lumapit na naman yung kapatid ko si RJ.
Totoo po ito, walang exaggeration to. Ang sabi sa akin ganito, Kuya, nakita mo yung unang tumalon? Oo. Iglesia yun. Patatalo ka ba sa iglesia, ha? Again, walang exaggeration, ha? Yun ang nag-fire up sa akin, eh. Hindi, tumalon ako. Patatalo ba naman tayo? Totoo po yan, ha? No offense sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Mahal po namin kayo at iginagalang po namin kayo. Kaya nga para sa akin, mali yung ginawa ko, kahit biro lang, ha? Kasi ayaw yun ng Panginoon na tayo magkaroon ng competition. Lalong-lalo na when it comes to salvation. At yun ang sinasabi sa atin ng pagdiriwang natin ngayon. Ang kapistahan ng Epiphany or manifestation. Sino ang nag-manifest? Sino ang nagpakita? Ang Diyos ng magkatawang tao. Si Kristo. Sa lahat ng tao. Again, sa lahat ng tao. I-emphasize natin yun, ha? Sa lahat ng tao. Bakit? Kasi sa pananaw ng mga Hudyo, lalong-lalo na ng panahon ni Kristo, dalawa lang ang klasifikasyon ng tao sa buong mundo. Di ba ngayon marami? Hudyo, Amerikano, Espanyol, dami, di ba? Dami. Pero sa pananaw nila, lalong-lalo na noon, dalawa lang. Hudyo at hindi Hudyo. Lahat silang Hudyo, basta solid silang magkakasama. Wala na silang pakialam sa atin. Magsama-sama na daw tayo. Wala na silang pake. Sapagkat para sa kanila, sila lang ang maliligtas. Sila kasi dati ang piniling bayan ng Diyos. Apple of God's eyes. Kaya pagdating ng tagapagligtas, buo ang paniniwalaan nila, kahit nga hanggang ngayon yata, na sila lang ang makakakita at makararanas ng ipapakita niyang pagligtas. Kaya napakahalaga ng pagdiriwang ngayon. Bakit? Sapagkat ang mga mago, ang mga pantas ay hindi Hudyo. Okay? Nauna nang magpakita si Kristo sa mga Hudyo. Si Jose Hudyo, si Maria Hudyo, ang mga pastol Hudyo. This time, mga hindi Hudyo. So, kung sa mentalidad ng mga Hudyo, dalawa lang ang klasifikasyon ng tao, okay. Kaya ako sinasabing sa lahat ng tao, sa lahat ng lahi, sapagkat lahat ay iniimbitahan ng Diyos na maniwala kay Kristo. Dahil gusto ng Diyos, lahat ay maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Hence, mas dapat natin ipagdiwang ang Epiphany. Call it Three Kings, basta ipagdiwang natin ito. Bakit? Kasi tayo man ay hindi Hudyo. Tayo Pilipino. Pero gumamit ng maraming paraan ng Diyos para makilala natin si Kristo. Hindi naman tayo sumasamba nung una sa isang Diyos kay Kristo. Ang mga Pilipino ay sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Pero gumawa ng paraan ang Diyos para tayo ay maniwala and therefore maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Dapat ganon ang maging orientation natin. Yung orientation din ng Panginoon natin na lahat dapat ay maka-avail ng kaligtasang hatid niya sa atin. Kamakailan ay naging issue yung pagbibigay ng permiso ng Santo Papa na i-bless ang mga nasa same-sex couple. Okay? Diba? Naging issue yan kasi ang sabi ng marami, hindi pwede yun. Kasi po pwede nilang isipin, tama yung ginagawa nila. Kukonsintihin pa ba natin sila? Lalo pat kung sila nagkakasala na? Hindi ganun ang intensyon ng Santo Papa. Ang intensyon ng Santo Papa ay i-bless, hindi ang pagsasama nila. Hindi yung pagsasama nila, kundi sila. Kaya nga maliwanag ang instruction na yung blessing ay hindi dapat mag-resemble o matulad kahit konti lang sa kasal. Therefore, wala dapat vows yan, yung blessing na yan. Wala dapat mga gestures, clothing, damit, o rituals na parang sa kasal yan. Huwag po kayong pupunta sa isang pare, same-sex couple, magkahawang kamay, blessan mo naman kami, Father. Tapos magkikiss kami hindi pwede yun. Kaya nga, ibibigay yung blessing, hindi within the mass. Hindi sa loob ng isang service. Okay? So dapat hindi matulad sa kasal. Kasi nga, baka ma-misinterpret nila na ang kanilang pagsasama ay may basbas na ng simbahan. Hindi bine-bless yung pagsasama. Kundi individually sila. Okay? Ang punto ng simbahan, hindi dapat maging mahirap sa kahit sinong tao.
Kahit pa makasalanan yan, ang magkaroon ng access sa awa at pagmamahal ng Diyos, sapagkat ang awa at pagmamahal ng Diyos, ang tanging makapagpapabago sa isang taong makasalanan. Ang punto ng Santo Papa ay, i-bless sila, bigyan sila ng inspirasyon, ipagdasal sila, bigyan sila ng lakas, lalo na spiritual strength para magawa nila yung tama. Ano yung tama? Either kumalas sila sa relasyon nila or panatilihin lang pure, walang bahid dungis ang kanilang pagsasama. So dapat hindi maging sexual, kundi companionship lang talaga. Naintindihan po natin? Pinagdarasal lang natin na yun ang ma-realize nila. Ano gusto nyo? Sabihin na lang natin, mga kampon kayo ng kadiliman. Napakasalahula ninyo. Sinusunog na ang mga kaluluwa nyo sa impyerno. Sige, sabihin mo yan. Sabihin mo yan sa kahit sinong kamag-anak mo. Hindi yan makabubuti. Mas makasasama pa yan. Ilalayo mo sila sa simbahan. Pag ganyan. Besides, sino ako para magtakda kung sino ang maliligtas at hindi maliligtas? Diyos ka ba? Diyos ba ako? Hindi ba trabaho ng Diyos yan? Huwag natin siya pangunahan. Sige ka, baka magulat ka pa pag ganyan. Familiar kayo sa ganito, sa yan, ganyan. Ako naniniwala, yung ibang mga kaluluwa sa langit, parang ganyan. Lalong-lalo na yung first moments na nandun sila sa langit. Bakit? Kasi yung inaakala nilang wala doon, nandun. Madalang magsimba yun nandito. Ang alam ko, hindi nakasal yun Nandito. Tomboy to Nandito. Bakla to Nandito. Abogado to Nandito. Sobra kayo sa abogado Joke lang po. Kayo mag-alala, ibabalik ko sa akin. So, on the other hand, sa impyerno palagay ko, may mga kaluluwa ding nakaganyan. Bakit? Yung mga inaakala nilang wala doon, nandito. Manang to ng simbahan, nandito sa impyerno. Hindi makabasag pinggan to, nandito sa impyerno. Si Father Fidel yun nandito. Sobra kayo. Kaya, iwasang manghusga. Tandaan natin, sabi ng Panginoon, kung ano ang ginagamit nating sukatan sa iba, yun din ang gagamitin niya sa atin pag tayo hinusgahan niya. Huwag manghusga. Husgahan ang pagkakasala. Huwag yung tao. Okay? Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay ang pagbabago at hindi ang kapahamakan nito. Lalo na kung alam na natin o may kutob na tayo na may ginagawang mali yung tao, mas dapat natin silang ilapit sa simbahan. Kasi walang makapagpapabago sa kanila kundi ang Diyos lamang. Same thing. Baka mamaya may nakita kayo, nagpapa 5-6, nagsimba. May nakita kayo, alam yung may number 2 o number 2. Huwag naman yung tingnan ng tapos kakalabitin nyo pa yung Bakit? Nagdadasal ako. Teka lang. Bakit ba? Huwag kang titingin, huwag kang titingin. Kilala mo si ganito? Di ba kabit yun ni ganito? Nasa likod mo. O kaya, biglang magsisimba, bibiruin nyo. May sakit ka ba? Himala Nagawi ka. Huwag ganun. Huwag ganun. Di ba ang sabi natin? Sabi ko na ito minsan, walang basang kahoy ang hindi nadadarang ng apoy. Pero madalas ginagamit nating negatibo yun, di ba? Halimbawa, si boss, kay bait-bait, mayroong sekretaring, makire. Kahit kay bait-bait ni boss, laging magkasama, si boss at yung sekretary ng makire. Ano sabihin mo? Walang basang kahoy na hindi nadadarang sa apoy. O di ba? Negative yon. Gawin nating positive. Walang basang kahoy ang hindi nadadarang sa apoy. Kapatid, kahit basang-basa ka, hindi sa ulan kundi sa kasalanan. Kapag lagi ka dito at seryoso kang humihingi ng tawad sa Kanya, kahit gaano man kabasa, ikaw, madadarang ka ng apoy ng pagmamahal at awa niya. Amen? Yun yung makikita nating detalye sa ating pagdiriwang sa mga mago, sa mga magi. Hindi naman sila nagsisimba. Hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos. Hindi sila nagbabasa ng Biblia.
Pero nang makita nila si Kristo, nandoon yung pagbabago. Anong ginawa nila? Nag-offer sila ng ginto, insenso at mira. Sabi ng mga dalubhasa sa Biblia, bakit ginto? Kasi si Jesus ay hari. Ginto. Bakit insenso? Kasi ang insenso ay gamit sa pagsamba sa Diyos sapagkat si Kristo ay divine Diyos. Tama? Mira. Dahil ginagamit ang mira dati pang-imbalsamo. Dahil si Kristo ay papatayin dahil sa pagkakasala ng tao. Pang-imbalsamo ang mira. Kaya sakto. Pero isipin po ninyo, yun ba ay naisip na ng mga magi, ng mga mago? I don't think so. Hindi lang naisip yun, eto, ginto ang dali natin kasi hari yun eh. Eto, insenso dali natin kasi Diyos yun eh. Eto, mira ang dali natin kasi Hindi, I don't think naisip nila yon. Kaya ang pinakamalapit na interpretasyon dito, yung ginto, yung insenso at yung mira, yun yung mga gamit nila sa trade, sa pagtatrabaho, sa pag-interpret ng movements ng mga stars, ng heavenly bodies. Yun yung mahalaga na possession nila. So sa pag-aalay nila ng lahat ng yon, inaalay nila ang kanilang buhay, hanap buhay, mga gawi nila sa buhay, mga masasama at hindi magagandang gawi, iniaalay nila kay Kristo. Kaya napakagandang detalye na isinudlong ni San Mateo. Pagkatapos silang gawin ito, nagbago sila ng landas pa uwi. Nagbagong buhay ang mga mago. Ang sabi ni Bishop Fulton Sheen, no one goes away from Christ unchanged. Walang tao na hindi po pwedeng magbago kapag na-encounter niya sa kanyang buhay si Kristo. Imposibleng walang mabago sa'yo. Ang sabi sa Hebrews 12:29, God is an all-consuming fire. Ang Diyos ay parang apoy, tumutupok. Kaya ang Espiritu Santo bumaba sa anyo ng apoy. Alam natin sa anyo na nagliliyab, napakainit, tumutupok. Maglagay ka ng isang bagay, hindi po pwedeng hindi mabago yung bagay na yon. Maaabo yun. Hindi po pwedeng walang mabago sa tao kapag na-encounter niya si Kristo. Yun ang nangyari sa mga disipulo. Yun ang nangyari lalo na kay Pedro, kay Mateo. Nabago dahil kay Kristo. Yun ang nangyari kay Zaccheo. Yun ang nangyari sa babaeng nahuli sa pakikiapid. Lahat sila nabago. Pero wag ka. Hindi lahat. Si Judas Iscariote, hindi na bago. Nakasama pa niya talaga si Kristo. Hindi na bago yung isang magnanakaw na nasa tagliran ni Kristo. Hindi na bago. Hindi na bago mga Skriba at Pariseo na na-encounter si Kristo. Because genuine and true transformation or encounter with Jesus only happens when we are on our knees. Ang totoong enkwentro kay Kristo na nagdudulot ng totoong pagbabago ay kapag tulad ng mga mago, lumuhod tayo sa harapan ni Jesus. Literally and figuratively, yung isurrender natin ang lahat sa Kanya. Lord, ayoko na magpatakbo ng buhay ko. Tataliktan ko na yung kasalanan ko. Ayoko nang lokohin ang sarili ko na nagsisimba ako pero hindi talaga ako lumalapit sa iyo. Ayoko na ng mga bagay na naglalayo sa akin sa iyo. Yun! Doon magsisimula ang pagbabago. Diretsuhan. Kapatid, wag natin sayangin yung pagsisimba natin. Wag. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sabihin niya sa mga magsasabing, Lord, kumain ka kasama namin, narinig ka namin. In other words, nagsimba kami tuwing linggo. Ano sabihin ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Kayong lahat na mapaggawa ng masama. Huwag nating sayangin ang lahat ng ito. Kahit pa paano ang pagsisimba ay sakripisyo. Tambalan natin ang mabubuting gawa at totoong pagbabago. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang nito. Lalong-lalo na ngayon, na pagkatapos ng linggong ito, maaari na nating alisin ang mga decorations natin, yung mga pailaw natin lalong-lalo na dahil yung parol at yung Christmas lights galing sa pagdiriwang na ito. Saan hinango yung mga parol at Christmas lights natin? Sa tala. Doon galing yon. Kaya pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ililigpit na natin, pwede na natin iligpit yung mga pailaw natin. Pero sana panatilihin natin yung ilaw sa puso natin. Kung ngayong Pasko may nagbago na sa iyo, kung ngayong Pasko may nagkasundo na sa pamilya, kung ngayong Pasko may resolve na pabaguhin ko na yung buhay, stay in that light. Huwag mong hayaan na sa pagdilim ng paligid, dahil wala ng Christmas lights at parol, ay dumilim muli ang, huwag na tayong bumalik doon sa dilim. Huwag na tayo. Nawala na yung tala, umalis na ang mga mago.
pero yung liwanag ni Kristo na natili sa kanilang puso. Yun sana ang hilingin nating biyaya para ma-extend natin ang pagdiriwang ng Pasko. Kahit wala na ang mga literal na pailaw na ito dahil may ilaw na ng liwanag ni Kristo sa puso nating mga tao. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko Alam kong di ringgit ang Diyos sapagkat alam niya ang samo ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Ang samo Panginoon, tulungan mo po kami, ang aming pamilya, ako, na ma-extend ng pagdiriwang ng Pasko, yung manatili ang liwanag ng Pasko sa puso ko at ng pamilya ko. Sana tuluyan ang maging maayos sa anuman ang problema. Sana wag naming paandapin, lalong-lalo na wag naming alisin ang ilaw ng pag-asa, ng pagmamahal, pagmamalasakitan sa aming pamilya. Sana lahat kami magliwanag sa pagmamahal at malasakitan para sa isa't isa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging liwanag ng aming kapwa, lalong-lalo na para sa aming pamilya. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag kang makalimot sa pagdarasal, sa pagdisimba, lalo ka pang lumapit sa Kanya kung gusto mong maging maliwanag ang buhay mo sa kabila ng mga dumarating na problema. Kung lalapit kay Jesus, hindi pababayaan ng Diyos na manghina ang liwanag mo, lalo pat nagpapagamit ka sa Kanya bilang instrumento na nagbibigay ng liwanag sa pamilya mo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe